same set of documents na nakuha ko na discover namin, nakita namin doon na bawat miyembro ng Duterte family, si Digong, si Pulong, Sara, Baste, Hanilet joint with Kitty ay tumatanggap ng dividendo every 6 months mula sa isang drug lord. Ang total nitong so nakalagay yun doon from 2011 to 2013. At ito ay nakita ito doon dahil managers check yung binibigay sa kanila. Nasa pangalan mismo nila. Managers check. Hoy! Sara Duterte! Lahat ng ebidensya hawak na ni Senator Trillanes. At ikaw, Sara Duterte, kailangan mong ipaliwanag ito sa aming mga taong bayan kung saan nanggagaling itong bilyon mong pera sa iyong bank account na kung saan ay ayaw mong ipaliwanag. No? Panoorin natin ito mga kababayan, ang kahindig-hindig na balita at pagbubunyag ni Senator Trillanes laban kay Sara Duterte. Panoorin natin ito. Tungkol muna sa confidential funds. Yun muna ang tatalakayin nila. Tapos ako naman naimbitahan doon sa parte ng complaint, yung allegation na ill-gotten wealth, non-declaration sa SALN. Tapos yung involvement ng Duterte family, kasama na si Sara, doon sa illegal drugs. So lahat yon ipepresent ako as lang ito, pag-provide ng context para din yung magiging basis eventually ng pag-validate ng iba't ibang ahensya ng ating gobyerno para mga kababayan ko, talagang nakakapanabik itong next hearing ni Sara Duterte dahil po sa pangbungad ay magsasalita at magpipresent ng mga ebidensya si Senator Trillanes laban kay Sara Duterte. Alam naman natin na credible at legit po at totoo po lahat ang hawak ni Senator Trillanes na mga evidence. Dahil subok na po ito. Dahil si Duterte po ay nakakulong na sa ICC dahil po kay Senator Trillanes. Kaya walang duda, I'm sure 100% hindi dadalo itong si Sara Lustay sa hearing ngayong April. Mga kababayan o mga DDS, baka mag-iyakan na kayo ngayon. No? O kasi gumagawa na sila ngayon ng moves mga kababayan na para hindi matuloy ang impeachment kay Sara Duterte, itong mga DDS, itong kapatid ni Sara Duterte. Naggagawa na po silang lahat. confirm yung allegation ko. Kasi ang claim nila dito ay fishing expedition. Although base sa conversation ko po with Congressman Terry Redon, hindi raw ito fishing expedition kasi maliwanag ko ano yung mga dokumentong hinahanap. Okay? Yeah. Hindi yung tipong bahala na si Batman kung anong hanapin dyan. Pero yung sa inyo po, matagal nyo na sinasabi ito itong bank accounts, di ba? 2016 pa lang. Okay, what would be new here in terms of, let's say, documentary evidence that might be or should be presented dyan po sa Kamara? So after ko i-present, based dun sa mga nakalap ko nga na mga dokumento na yun, so just to reiterate lang para maliwanag, ang nakita natin doon, may pera si Sara Duterte personally and jointly with Digong at ni Mans Carpio ng mahigit 2 billion pesos. So yan yon. Okay. Yan hindi O mga DDS, paano nyo maipapaliwanag to? Joint account ni Sara Duterte at ni Mans Carpio at ni Duterte ni Digong na 2 billion pesos. Saan nila ito kinuha? Mga DDS. No? Hindi pa ba kayo nagigising sa lahat ng mga ebidensya na to? At lahat na to ay hindi kayang ipaliwanag ni Sara Duterte. Kaya nga hindi siya umaattend ng hearing, di ba? Kasi hindi niya kayang ipaliwanag kung saan ito. Kasi guilty po siya sa lahat ng bilyon, ng milyong pera na hindi nila kayang ipaliwanag kung saan nanggaling. Mga DDS, magising na kayo. deklara doon sa salin niya. Tapos doon sa same set of documents na nakuha ko,
na discover namin, nakita namin doon na bawat miyembro ng Duterte family, si Digong, si Pulong, Sara, Baste, Hanilet joint with Kitty, ay tumatanggap ng dividendo every 6 months mula sa isang drug lord. Ang total nitong natatanggap nila Na mga DDS, ano na kayo ngayon? Hindi pa ba kayo nagdadalawang isip sumuporta kay Duterte, kay Sara Duterte? Nako po, mga DDS, mukhang hanggang dito na lang ang kalbaryo ni Sara Duterte. Biruin mo si Katie Duterte, lahat ng buong pamilyang Duterte tumatanggap ng pera, milyon mula sa drug lord. At nabalitaan naman natin in the past few weeks, mga kababayan, na mahigit 7.1 million po ang nasabat ng mga PNP doon mismo sa area ng Davao City na droga. Yes, totoo po yan, binalita po yan. No? Ano na ngayon, Baste? Anong masasabi mo? Na dyan mismo sa Davao City ay hindi mo alam kung paano pigilan ang droga na milyon-milyon ang halaga. O baka naman totoo itong sinasabi ng ating mabutihing Senator Trillanes na sangkot kayo at tumatanggap kayo di umano ng pera mula sa drug lord. Kaya ba hindi ba natatanggal ang droga dyan sa inyo sa Davao City? Akala ba namin na drug-free na o wala ng droga sa Davao City? Bakit po linggo-linggong may milyon-milyong nasasabat ang mga PNP dyan sa Davao City? Bakit? Yan ang malaking tanong. Or baka naman, minamanipula nyo lang ang taong bayan sa sinasabi nyong wala ng droga ang Davao City. ay 40 to 50 million every 6 months. So nakalagay yun doon from 2011 to 2013. At ito ay nakita ito doon dahil managers check yung binibigay sa kanila. Nasa pangalan mismo nila. Managers check. Biruin nyo mga kababayan, no? Ilang milyon yun within every six months. No? At sa pangalan pa mismo nitong mga Duterte, ang chiki. So bakit nila dinideny ito? At bakit pilit nilang nilalayo at nililihis ang totoong issue? Kung wala kayong tinatago at mali ito si Trillanes, bakit ayaw niyong sagutin sa kamera? Bakit didma lang kayo? Kasi totoo. At lahat ng yan ay may hawak na ebidensya itong si Senator Trillanes na tumatanggap kayo ng pera ng milyon-milyon sa drug lord. Mga Duterte, Sara Duterte, Pulong, no? Baste, Kitty Duterte, Mans Carpio at yung pangulo ninyong nasa daig na. Bakit hindi ninyo kayang ipaliwanag ito? Mga kababayan, panoorin pa natin ang mga revelasyon ni dating Senator Trillanes. Kaya ito ay mahirap malusutan. Yan ngayon, ito ang shatter yung myth na totoong galit sila sa illegal na droga kasi ito mismo tumatanggap sila ng payola mula sa isang drug lord. At nangyari ito 2011 to 2013 while Sara Duterte was mayor of Davao City. Diba? So no matter how you look at it, talagang illegal yon. At ito naman, ipinipresenta natin, sasabihin kasi, nangyari naman yan before she became Vice President. Hindi, kasi itong ill-gotten wealth, tapos non-declaration sa SALN, tuloy-tuloy ito Continuing crime ito, ika nga. Di ba? Tapos, it will also establish a pattern of behavior. Kung ganito siya ang kakurakot noon, therefore, hindi tayo dapat magugulat kung kurakot siya ngayon. Yun. Tapos, after ko nito ma-present, ito ay kinonfirma na nung dating overall Deputy Ombudsman, Arthur Carandang,
sa ombudsman na sinasabi niya parehas yung nakalap kong dokumento at yung nakuha niya mula sa Anti-Money Laundering Council. So, after nun, ito ngayon ang magiging basihan para i-presenta yung AMLAC to confirm everything. At Kaya nga mga kababayan, pansin nyo, takot na takot talaga si Sara Duterte humarap sa lahat ng hearing niya kasi alam niya, isang salita lang nito ni Sara Duterte ay bisto lahat ng illegal, as in lahat ng illegal na ginawa nila ni Sara noong siya pa ay mayor sa Davao. Kaya isa yan sa dahilan kung bakit takot na takot itong mga Duterte sa mga hearing. Lalo na itong napaka masiba na magnanakaw sa kaban ng bayan itong si Sara Duterte. Na VP ng mga DDS. ito yan, Christian. Hindi ito ano lang, yung pagkakinuha kasi yung sa AMLAC, current yan. Makikita nila yung mga nangyari pang mga transaksyon after 2016 kasi yung nakalap kong dokumento 2016 lang eh. So hanggang present makikita yon. So baka mas malaki pa ang madidiscovery natin doon sa ipepresenta later on. Yan ang ayaw ni Sara Duterte. Kaya ayaw niyang pumirma sa lahat ng bank account niya na ipakita niya sa public at ayaw niya ng AMLAC. Mga kababayan ko, grabe na ito. Napakaabang-abang na pangyayari ito mga kababayan. Kaya dapat ninyong abangan. At dapat din nating abangan ito sa April. Ang mga isisiwalat pang ebidensya ni Senator Trillanes laban kay Inday Sayad, mga kababayan. Kaya ngayon, nag-iisip na sila Inday, ang kampo nito mga DDS kung paano pipigilan si Trillanes at si Ramil Madriaga. Kung saan si Ramil po ay parang kaliwang kamay ni Sara Duterte at lahat po alam ni Ramil Madriaga ang lahat ng illegal na ginawa ni Sara Duterte. At hindi lang yan kay Sara Duterte, mga kababayan ko. Sa buong pamilyang Duterte po. Kaya po, takot na takot silang magsalita itong si Ramil Madriaga. So abangan natin mga kababayan ko ang lahat pa ng isisiwalat ni Senator Trillanes ngayong darating na hearing sa Congress, mga kababayan.